Pero yung buong passion na yun, tsaka pagmamahal na yun, ay napakaganda rin po talaga na ginagawa. No? Pero ito naman katanungan ko, ay ano bang pagsubok na dumaan sa iyo na totally talagang kapit ka na kay Lord? Talagang sinasabi mo, Lord, ito na ba? So dumadaan na ba yung pagsubok na to sa iyo? At yung ma-experience mo talaga na nangyari sa buhay mo? Ayun po. Bago po yun, no? So nung naimbitahan nga po ako ni Prox Bench na sabi niya po, Kuya Sherlon, kaya mo ba na pumatin ng interview? And sabi ko po kagad, opo. Kasi gusto ko nga pong i-testify kung ano po yung nangyari sa buhay ko. Amen. So, Salamat. dito lang pong last year nangyari po ito lahat na to. Na nag-decide po ako na yung sa previous company ko po, na lumipat na po ako kasi nga po, wala na po akong 80, hindi na po kami sinusweldo ng tama, expired po ang ikama ko, tapos po, nakulong po yung pinaka-employer ko. So, nag-turn over po yung kapatid. Then, yung kapatid po, nag-decide po na babaan po yung salary ko ng 1,000 real. So sabi ko po nun, bakit? Medyo wala na po pasok po na sweldo, babawasan pa. So nag-decide na po ako na lumipat ng company. And alam po naman natin dito sa Saudi, kapag expired po ay kama, kahit po wala na po consent ng previous company, pwede na po. Yes. So, Right. Yun po yung ginawa ko. Lumipat po ako ng ibang company. Pero po yung previous company ko po, which is yung kapatid, naghabol po siya. So, para po makabalik ako sa kanila, they filed a case na fraud case po, na hindi naman po totoo, at i-final po nila sa police station. Na sabi po nila na nakaw daw po ako ng 6,000 reals, cellphone, tsaka po passport ng 3 tao. Yung panahon po na yon, medyo talaga pong kinabahan ako. Kasi po, nasa Saudi po tayo, alam naman po natin yung mga nababalitaan natin na mahigpit po talaga dito sa Saudi. And naka-receive po ako ng call kami sa police po na hinahanap na po ako. Na kailangan ko na daw pong isubmit yung sarili ko kasi kung hindi daw po, mapipilitan silang hanapin ako at kulong po. Noong panahon po na yan, parang dun na po, para talagang nakaramdam ako ng depression, takot. Talaga pong binabag po yung puso ko na ano pong mangyayari sa buhay ko noong panahon na yun. Pero that was Thursday po, Friday after day, pinag-pray na po ako ng kapatiran. Pinag-pray po nila ako na sana kung ano man po yung pagdaanan ko, malagpasan. Yes. Upon praying po, nakalubog po ako, umiiyak po ako. And I told to the Lord na, Lord, I submit myself to you. Kung ano man po ang mangyayari sa akin, sa iyo po ako magtitiwala, sa iyo ako maniniwala. So, nagtapos yung service po, nag-decide po kami nila Kuya Popoy, nagkayaan po na lumabas para po yung makasamahan po natin yung magbabakasyon. So, titingin po ng maleta. Then, without knowing na saan kami pupunta, nung pag-pauwi na po kami, nakasalubong ko po yung dati ko pong katrabaho. He is a Bengali guy, taga Bangladesh po. And nagulat po ako, kinausap niya ako, sabi niya, saan ka nagtatrabaho? Kamusta ka na? Kamusta ka po? Sabi ko, eto hindi maganda ang lagay. Kako, kinasuhan ako ng dati nating company. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw saan nagtatrabaho? Nung pagkasabi niya po na nagtatrabaho siya sa law firm, naramdaman ko po kung lumamig yung pakiramdam ko. Parang tinap ko ako ng Panginoon. Sabi niya po, nagtatrabaho ako sa law firm. Sabi ko, paano law firm? Nagtatrabaho siya under dun sa tumulong sa kanya na mag-file ng kaso dun sa dati ko pong employer. So, yun po, sabi ko, tulungan mo ako. Sabi ko, gusto kong wala yung kaso. Sabi niya, sige, tutulungan ka namin. Sabi niya, pumunta ka dun sa company namin. So, kasi po, dapat Saturday, pupunta na ako sa police station. So, pumunta po muna ako sa kanila. That Saturday. Nung pagkapunta ko po sa kanila, nag-counterfile po kami doon sa employer po namin, sa previous employer namin. Sa labor naman po kami. Okay. And tumagal po yun,
ng 6 months. Pero bago po yun, sinubmit po ako ng lawyer po sa police Police station. station. At ang sabi po sa akin ng lawyer, mag-stay ka doon ng 2 to 4 days for questioning. So kahit naman po 2 to 4 days, syempre po tayo, ayaw po natin maranasan at nakita ko po doon na yung mga kapatid po natin na nasasakdal, ang poses po nila wala po sa kamay. Nasa paa po at dugtong-dugtong po sila. So kung isa po may kailangan, lahat po sila magkakasama. At ang kaba ko po noon, sabi ko, Lord, ito na ba yun? Sabi ko, ganito na rin po mangyayari sa akin. Alam niyo po, naramdaman ko na nasa tama po ang pagmamahal ng Panginoon sa akin. Kasi po, noong time po na yun, hindi po ako dinala, hindi po ako pinasasan. Pumasok po kami sa isang room, and it happens po, na pinirmahan lang po yung release paper ko, at hindi na po ako question. At pinauwi po ako pati. Hindi na po ako pinag-stay ng 2 to 4 days. At laking pasalamat ko po yung time na yun sa Panginoon dahil alam ko po na siya yung kumilos Amen. sa lahat ng pinagdaanan ko. Hanggang sa, excuse me po, nagtuloy-tuloy na po yung kaso. Yes. Nag-hearing, maraming hearing po yung nangyari. And to sum it up, pinagkaloob pa rin po ng Panginoon sa akin yung ruling. At ako po yung nanalo dun sa ruling. At yung compensation po. So yung puspos na pagmamahal ng Panginoon, sabi ko nga po sa magulang ko na kung hindi Panginoon ang gagawa nung mga nangyari sa buhay ko, hindi ko na alam kung sino. Hindi mo maabot ko sa kanila, hindi mo matatawag na milagro. Nasa kada tumatawag ako sa Panginoon, Panginoon, ikaw lang ang kakapitan ko. Lagi ko siya lang. Yung mga Prox Merwin, sa kanyang mga kanyang testimony ngayon about sa nangyari sa kanya, ay doon ko napakinggan sa kanya na lagi niya sinasabi na sinasabi niya sa Panginoon yung lahat ng mga nangyayari. Kahit nawala sa trabaho alam niyo mga ka-Prox, no? Lahat naman po tayo may mga bagay na pinagdadaanan. Minsan, kinakaya natin. Minsan, nakakalimutan natin ng Diyos na mayroong Diyos dyan na pwede naman tumapik o anin ka, i-care ka, hawakan ka para tulungan ka. Minsan kasi mga ka-Prox, ito ugali ng minsan, kahit Kristiyano na, minsan inaano natin sa loob natin sa sarili natin na kaya natin. Pero sa totoo, hindi natin kaya. Dahil merong Diyos. Sino ba ang nag-create sa'yo? Sino ba ang lumalang sa'yo? Siya lang. Kasi alam niya kung anong hininga mo, alam niya kung anong problema mo. Siya rin ang makakalutas. Agree po ako dyan. Totoo po. Oo. Kasi nakita ko nga rin na kapag totoo ka sa iyong pananalig sa Diyos, talagang hinihiling mo sa Panginoon na, Lord, tulungan mo ako. May pinagdaraanan akong problema. Totoo yun, totoo. Makikita mo na ang God, kumikilos. Amen, At amen. Isipin mo nga, eto, nung sabi niya, nagkwento siya, naglalakad sila, sumama siya sa kanyang kaibigan. Naglalakad sila, at biglang nakasulubong niya yung dati niyang kaopisina, isang bigat. Ay isipin mo, ano masasabi mo roon? Di ba pagkilos ng Panginoon? Yes. Sabihin natin, blessing in this, guys. Yes. Tama ba yun? Oo. Kumilos ang Panginoon. At doon, nabanggit niya na sinabi niya doon sa Bengaling ito na saan ka ba nagtatrabaho? Sa law firm? Isipin mo, kailangan niya ng lawyer Yes. At isa pa, Opo. hindi yun kabayan o hindi yung Pilipino. Hindi. Ibang lahi pa Oo. ang ginamit ng Panginoon para siya ay matulungan. Matulungan. Di ba? Ganong kalawak ang ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya niyang bigyan ng isang tao na tutulong yung instrumento para tumulong sa kanya. At ito hindi magaang kaso. Mabigat. Mabigat to Kasi mabigat to ang kinakaso sa iyo ay patungkol sa fraudulent, pagnanakaw. Pag ninakaw yun, no? Kasuhan ka ng ganyan, ng employer mo pa. At hindi po siya pinal as labor pinal po sa police. Sa pulis. At saka hindi ako personal ko, para sa akin lang to, mga Prox ha. Kung ako sabihin yon,
Alam mo, sabi, 3 passport. Ano gagawin ko doon? Yun nga po. Ano gagawin ko sa passport na yun? Ibebenta ko? O, di ba, parang, kung iisipin lang ng isang tao, sabihin na natin, huwag mo natin ang atin, sa isip lang po natin. Opo. Magagawa mo ba yun sa isang mong kababayan na nakaway yung 3 passport na yun? Di ba? Hindi. Kung isabihin, yung time na yun, may dumadaan talagang pagsubok sa kanya na Talaga. Opo. sinusuri ang pananampalataya. Pananampalataya. ng ating kapatid. Amen. Oo. At doon mo napatunayan na talagang buhay ang Panginoon. Amen. Doon ko po talaga lalong sinablit ko. Binigay ko na po talaga sa Panginoon. Sabi ko po nung Panginoon, hindi ko kaya itong laban na ito. Opo. Pero sa tulong Yes. mo, magtitiwala ako. kaya. Amen. Amen. Praise God. Talagang So, salamat po Kuya Jolion. Talagang napakatapang mo sinabi yung naranasan. At atin naman pong atin pong tanungin muli si Kuya Popoy. si Kuya Popoy na naman. So, Opo. Kuya Popoy, kung ano po ba yung mga bagay na dumaan sa yung pagsubok na talagang nalampas naman, although nahirapan ka rin naman. Kung saan dumaan sa iyo. Amen. Praise God. Actually, malaki po talaga ang pasasalamat ko sa ating Panginoon dahil throughout my existence, talagang I don't have major problem or sabihin natin talagang sobrang bigat na pagsubok. He's blessing me every day, protection sa trabaho, sa family. So Amen. talaga napakabuti ng Panginoon. Not until this pandemic came. So ito na nga po yung binabanggit ko kanina na nag-umpisa po ang pandemic, sabi ko nga po kanina, mga katapusan ng March. Opo. Pagdating po nung mismong March 2020, ako po ay medyo sinipon. Opo. Opo. Sinipon, tapos medyo nilagnat-lagnat. So yun yung time na lahat kinakabahan na kasi baka Opo. COVID yung Oo, dala-dala syempre ko. naman. Opo. Nung time po Oh. na yun, nasa ibang lugar po ako. At mag-a-announce na ng lockdown. Kailangan ko nang makauwi. Kasi nandito po ako sa mga kaibigan ko, so kailangan kong umuwi na ng maaga. So, ang ginawa ko po, dahil po merong something sa lalamunan ko na hindi ko maipaliwanag, hindi naman po tonsillitis. Nagpa-check up po ako sa doktor. Opo. Dito po sa mismo sa Alcobar. Ang findings po, wala po akong virus. Naresetahan po ako ng gamot na para antibiotic, pero later on ininom ko po yung mga gamot, hindi po tumalab. Hanggang sa nag-lockdown na nga po, Opo. hindi na po ako makalabas. Talagang nung time na po na yun, talagang nagsabay po yung situation at yung health issues ko. Ilang ospital na rin po yung pinuntahan ko. Opo. Na-check din na po nila yung nakapag-ultrasound na rin po sila sa akin. Lab test, okay naman po yung lab test. Okay yung ultrasound ko sa lower abdomen, lahat, yung kidney, yung liver. Pero po dun sa bladder ko. Opo. Ngayon, yung gallbladder ko daw po, meron daw po, kasi pag daw tayo kumakain, baka meron daw po mga hindi natutunaw-tunaw. Ayun. Opo. So, kinabahan po ako kasi baka mamaya kailangan ko na ng opera. Opo. Kasi in-refer po ako sa another hospital. So, eto na nga po, dumating na po yung pandemic. Dahil yung pong service namin sa school, hindi available dahil hindi po sila pwedeng pumunta sa ibang neighborhood dahil lockdown nga po. Opo. Bawal rin pong lumabas at hindi pa nag-open. At wala rin pong taxi nun. Dumating ako sa point na nasa isang sulok po ako tapos iiyak na lang po ako bigla. Dahil nagpatong-patong na po yung mag-isa lang ako, wala akong kasama, hindi ako makalabas, mga kaibigan ko malayo. So nagpatong-patong yung health issues at yung pandemic na nangyayari sa sanlibutan. So sa ating mundo. Alam niyo po, Pastor Marvin at Pastor Bench, 3 hours po ako naglalakad, balikan, para dun sa ospital na pupuntahan ko dahil wala pong taxi. Opo. Para po akong pulubi na magmamakaawa na makikisakay. Opo. Makikihits. Oo, pero dahil
ayaw nila kasi baka mamaya nakamas ako, mahawa ako, may sakit ako, may COVID ako. Hindi sila nagpapasakay. So nilalakad ko po yung papunta, pauwi, para lang dun sa ospital na yon. Ilang beses ko pong pinuntahan yung ospital na yon, hanggang sa nirefer na naman po nila ako, ginawa po nila yung ultrasound again, ultrasound dito, kung saan. Wala naman po silang makita. Hanggang sa yung huling ultrasound ko po, inareklamo ko yung sakit ng tiyan ko, doon po nalaman na ako po ay merong GERD or acidity. Acidity, opo. Yun po pala, yung sa dinami-dami po ng hospital na napuntahan ko, yun lang po pala yung karamdaman na iniinda ko. Opo. Halimbawa po, tatayo ako, medyo makakandom na po ako ng kirot. Hindi po siya kirot, parang hilab. Opo. Tapos pagka umupo ng matagal, naiipit, masakit. Masakit. So acidity po, pumayat po ako, naging 57 po yung timbang ko na dating 70, nag-diet po ako. 6 months po akong uminom ng gamot para dun sa anti-acid na binigay sa akin ng doktor. Nag-undergo po ako ng endoscopy para malaman talaga yung kung anong problema. At yun nga po, may GERD ako, acid reflux. Inuwasan ko po yung mga pagkain na bawal, kape, cream, gatas, lahat mamantika. Nag-diet ako, brown rice, gulay, magigisa, walang mantika, magigisa, walang bawang sibuyas, pakulo. Mga ganun lang po ang mga tinitake ko noon. At praise God, sa loob po nung 6 na buwan na yon, yung mga patapos na po akong mag-take ng mga gamot, tsaka ako naman po nakilala sa Ate Jen tsaka si Kuya Sean. Yun. At doon na ako nagdire-diretso mapabilang sa panambahan. Hanggang sa, until now, praise God, iniwasan ko pa rin yung mga ganong pagkain. Although umaatake pa rin siya minsan, pero hindi na po siya kagaya ng dati. So I really, talagang sinubok yung faith ko nung time na yon kasi talagang nagpunta ako sa park, umiyak ako mag-isa, kinakausap ko siya. Sabi ko, ano to? Sabi ko, hindi mo to bibigay na hindi ko kaya. So sa'yo lang, pangako ko na ganito, na magsaserve ako sa'yo, na iiwasan ko yung mga kasalanan na ginagawa ko, na maglilingkod ako sa'yo. So talagang wala talagang ibang lalapitan kundi siya dahil malayo ang pamilya natin. So, yun po talaga yung pinaka malaking dagok na naranasan ko sa aking buhay. Dito pa po sa Saudi, sa ibang bansa. Mahirap pag wala yung pamilya mo. Siyempre, Oo, yun. habang nagkikwento ka, Kuya Popoy, nararamdaman ko yung hirap na pinagdaanan mo. Yes. Imagine, ito yung panahon ng pandemic. Nag-iisa ka. Tapos pupunta ka ng hospital. Pabalik-balik, naglalakad ka. Ayaw ko pasakay. Siyempre, iniisip mo, ayaw mo mahawa. Oo. Diba? So nakikita ko rito yung hirap. Yung bang nararamdaman mo, siyempre may kasamang takot. Although, nilalakasan lang ng loob. Sabi nga niya, umiiyak siya nag-iisa pupunta sa park, iiyak siya na mag-isa. Pero alam mo, Prox Merwin, ang mga ka-Prox, yung sinasabi po ni Kuya Popoy ay, sabi niya, maglilingkod ako. Opo. Ano mo lang, parang nakipag-bargain na po Opo. si Kuya Popoy sa kanya. Tayo mga ka-Prox, ay minsan ganyan po nangyayari. No? Hindi naman po lahat, wag naman po masaktan ng iba. Hindi po lahat. Minsan, kailangan mo nang tapikin ka. Tama. So sabihin, may maramdaman ka eh. Bago mo sabihin, Lord, sige po, pagalingin mo ako. Paglilingkod na ako. Pero nung pinagalingan na ng Panginoon, nasaan na? Ay, saka na lang, Lord, hindi pa pala ako ready. Opo. Ibig sabihin, alam naman ng Panginoon eh. Alam ng Panginoon kung nagsasabi ka ng totoo. Pero, yung biyaya at kahabagan niya, ibibigay pa rin sa iyo. Amen. Amen. Diba? Amen. Agree po ako. Kaya nga rito, dito ko na nakikita talaga ang Panginoon ay tapat. Kasi, yung pinagkatiwala na ni Kuya Popoy sa Panginoon, itong kanyang nararamdaman, doon naman kumilos ang Panginoon na unti-unting inalis niya. Nakita niya ngayon yung kung ano lang ito pala ay acid reflux. Oo. At mahabang gamutan kasi umabot ng 6 months. Pero ito na yung simula ng kanyang buhay. Pero namayat siya. Namayat siya. Oo. Ilang timbang na? Dati po akong mga nasa 71. Actually, ito na po talaga yung katawan ko. Ngayon po nasa 70 ako. Pero nung time na nag-diet po ako, iniwasan ko lahat, walang mantika, walang kahit ano, masasarap talaga. Talagang hirap.
umabot po ako ng 57. 57. Malaki rin So ang- last year lang po ako nagbawi-bawi hanggang sa ito na naman. Ano yun? lumabas na naman ang Diet konti. lang yun o may exercise yun? Wala po. Diet po, tapos iwas yun sa mga pagkain. Kasi po, kailangan may laman yung tiyan eh. Hindi siya, dapat pagising mo, kailangan, kasi ano na siya, Oo. kikirot na. So, kailangan meron siyang laman. Pag hindi mo nalamanan, Mm. kailangan frequent yung pagkain. Hindi hindi ka busog, pero madalang. Yun. Kumbaga, mga 5 times kang kakain, Mm. pero konti-konti. Parang ganon. Mm. So, ganun po. Pero ang kainaman lang po talaga dito, ang isa pang blessing din, maganda yung healthcare system dito sa Saudi. Yes. Meron tayong Opo, yeah. insurance. Yun. So, magkano lang pong babayaran natin sa gamot, Mm. libre, di ba po, halos libre lahat. So, praise God. Salamat po kaya Popoy. At gaya po na sinabi po nila, ay sila po ay 10 years. 10 years dito. Sa 10 years po ba talagang magkakilala na kayo dito? O Sa church lang. Sa nagtatakbo church na lang tayo kayo? nag... Sa church. Sa church. Sa church lang. Amen. Praise God, Kuya Popoy, Kuya Charlon. Narinig namin yung inyong mga patotoo. At kami, sa sarili namin ay na-amaze kami. Yes. How good Yes. God is. Alam ko, Amen, iba-iba amen. ang inyong pinagdaanan. Mm. Sa'yo, pinagdaanan mo yung nagkaroon ka ng kaso. Mm. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Amen. Kuya Popoy naman patungkol sa kanyang kalusugan. Amen. Nakita natin kung paano kumilos. Amen. Amen. Ngayon kayo ay nakakilala na sa Panginoon. Paano ninyo ito, kumbaga, i-describe sa sarili ninyo itong buhay ninyo ngayon na you are in Christ. Mm. Your life in Christ. Sabihin natin. How's life in Christ? Siyempre po, hindi unexplainable yung feeling kapag Opo. nakilala mo na ang Panginoon eh. Yes. Dahil yung mga na-block na blessings before, Opo. Mm. ngayon naman yung overflowing of blessings naman ang binibigay niya. So walang katumbas yung pagmamahal na mararamdaman mo, yung presence niya, Yes. sa tuwing sasamba ka sa Kanya, sa tuwing magpupuri ka sa Kanya, sa tuwing aawit ka sa Kanya, sa tuwing makikita mo yung mga ibang members at kabataan at mga pastors na nagpupuri sa Kanya. So parang yung feeling mo, fulfill ka at hindi pwedeng lumagpas yung isang araw na parang hindi mo siya kayang papurihan. Amen. So talagang mamimiss mo talaga at kailangan hanap-hanapin mo talaga yung pagpupuri sa Kanya. Amen. Masasabi mo ba, Kuya Popoy, na ang buhay ng isang Kristiyano ay masayang tunay? Amen! Amen! Narinig po ninyo yun. Ang buhay po ng isang Ayos. Kristiyano ay Di ba? masayang tunay. Amen. Buhay na kasiya-siya. Buhay na kasiya-siya. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Si Kuya Charlotte po. Kuya Charlo naman. Ang life with Christ po is, para sa akin, is blessing. Amen. At yung alab po na nararamdaman ko eh, dahil nga po napaka-fresh ng pagkakasalba ng Panginoon sa akin, eh, hindi ko po makontain minsan. Gawa po ng, kahit po minsan kapag nakakausap ko na po yung mga kamag-anak ko at Opo. na magulang ko, Mm. tinitestify ko po sa kanila kung ano nangyari sa akin. Ipinapakilala ko na rin po sa kanila ang Panginoon. Amen. At lagi ko po sinasabi sa kanila, kung hindi ang Panginoon Opo. ang gumawa ng milagro sa buhay ko, sino? Opo. Sa akin nagmula yung miracle na ginawa ng Panginoon para ipatotoo sa inyo, sabi ko po sa kanila, para kayo mapuspos din at maging blessed sa ginawa ng Panginoon sa buhay ko. Amen. At doon, gusto ko po na, kung ano po yung naramdaman ko, noong time na nakilala ko ang Panginoon, gusto ko pong i-share yun sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko. Praise God. Sumagi ba sa iyong isipan, Kuya Charlon? Yes. Bakit ngayon nakita na kilala, Lord? Mm. Sumagi po. Sumagi. Sumagi po. Kasi po noong time na yun, lalo na po nung for 7 years po kasi, doon po sa pagpipinta. Opo. Buhay Catholic pa po tayo. May mga natipinta po ako na mga imahe. Mm. Sumagi po sa Panginoon. Sa isip ko nito na po na, Lord, bakit ngayon lang po? Although hindi ko po kine-question yung, Mm. Opo. yung Yes, yes. pagkakaan. Pero Ah.
Noong time po kasi na yun, meron na rin po ako mga pinagdadaanan na mabigat. Pero nagsisisi po ako, nahihiya ako sa Panginoon kasi hindi ako tumatawag sa akin. Yun. Hindi ko po siya nakikilala. Although, ang salita ko lang po, Lord, kayo na po pa, pero hindi ko po nararamdaman na ganun po yung pagmamahal ng Panginoon sa akin. Pero ngayon po na nangyari ito, talaga pong kinakausap ako ng Panginoon sa araw-araw na anak, gagabayan kita. Kapag po nakakaramdam ako na hindi maganda na mangyayari sa araw ko, lagi ko lang po binabanggit, Panginoon, it is you. Amen. It is you, at Yes. magtitiwala ako sa iyo. Amen. Boss Vince, alam mo kung bakit ito ay alam kong sa mga viewers natin ay marami po sa atin na talagang matagal nang tinatawag ng Panginoon. Yes. No? Matagal nang tinatawag. Kaya lang kung minsan ay ayaw nating yung tawag na yon, kapag tayo kinakausap, parang ini-ignore pa natin. Kasi ganyan yung nangyari sa buhay ko. Po. Oo. Matagal nang, marami nang nag-i-invite sa akin. Brad Merwin o Kuya Merwin o Merwin, sumama ka sa church. Pero iba kasi ang tingin ko eh. Hanggat dumating yung pagsubok pa, ayoko nang antayin ulit yung ganong kwan. Kumbaga, yung bigyan ka na mabigat na pagsubok na pag lalapit sa Panginoon. It's time for us. Ngayon pa lamang, narinig po ninyo itong patutuan ng aming dalawang mga kapatid na ito, Kuya Popo, Kuya Charlo. Dito pala maaabis na po kayo kung paano kabuti ang Panginoon, yung kanyang unconditional. Yes. Sa kabila ng ating pagiging, sabihin natin, matigas ang Yes, ang ulo. Nandyan siya, nag-aantay lang. Right. Ano? Maaring matagal ka nang tinatapik ng Panginoon, habang mo nang patagalin pa. Oo. It's time na lumapit sa Panginoon. Yes. Kilalanin natin siya bilang pagligtas ng ating mga buhay tulad po ng ating dalawang punto. Yes. Salamat po sa inyong mga patutuan. Napaka-amazing. Amen. Amen. Alam ko marami ka pang mga tanong. Amen, Prox Merwin. At mga kaprox, gaya nga po nga ng kinasabi po niya ay tunay naman po talaga na kapag tinatawag ka na o tinatapi ka na ng Panginoon, Opo. magpagamit ka na. Huwag mo na intayin yung panamisan, maging kadahilanan pa Opo. na kaya ka tumatawag dahil may sakit ka o may sakit ang pamilya mo. Hindi maganda. Hindi maganda. Mas maganda na parang binibigay mo na yung sarili mo na mag-serve na sa Lord. Opo. Na hindi mo na kailangan pang sabihan ka pa, anak, ito na. At ito na yung oras mo. Huwag na ganun. Meron na, go. Diba? Opo. Itong aking naman pong katanungan sa ating mga dalawa nating guest, no? Alam naman po natin, dilingid sa inyo natin lahat na kayo po ay nagagamit na sa music Opo. ministry, no? So, ibig sabihin sa music, sila po ay mga singers. Opo. Tama po, no? So, paano kung biglang tawagin kayo ng ating Diyos na sabihin niya na bukod sa pag-music ay meron pa kayong plano, may plano ang Diyos para sa inyo. So, ano magiging yung respond niyo? Opo. Pag, let's say, okay, Lord, nandito ako sa music eh. Biglang tinawag ka ng Panginoon na, Sa ibang ministry. sa ibang ministry. Opo. Anong mangyayari? O, ano ba, iiwanan mo ba yung music ministry mo? O, pares pa rin? Ano pong inyong pong tugon? Well, Prox Bench at Prox Merwin, music is my first love eh. Opo. Pero, ang pagtawag ng Lord sa iba't ibang ministry, walang pinipili. Wala. Opo. Yes. Right. So, kailangan umalis tayo dun sa comfort zone natin. Opo. Try natin yung ibang ministry, malay natin, pwedeng mag-work doon Right. at makabless ng ibang tao. So, wala pong problema sa akin yon. Kung Opo. saang ministry po ako tawagin, hanggang sa kaya ko pong i-manage yung time ko, pwedeng both music or another ministry. So, wala pong problema yon. Amen. Anyway, the Lord is our God of system. I mean, Opo. ayusin niya Ayusin. yung i-organize niya, Amen, amen. i-schedule niya lahat yan for His glory. Amen. Prox Vince, ang alam ko, pagka binigyan ka ng isang talent ng Lord at ginamit mo yun sa Panginoon, Oo. bibigyan ka pa uli ng another Yes. talent. Tama Diba? po. Itong mga kapatid namin, ito ay mga ginagamit ito ng Panginoon sa music, sa music ministry bilang mga song Song leader. leaders. Song leaders po. Nagsusung lead po sila. Kasi kaya, ito rin po. Ano pong stand mo rin?
Ako naman po, hindi ko po iiwan ng music. Kaya ni Kuya Popoy, kung ano po ang ibigay ng Panginoon, I believe, sabi nga po ni Pastor ni Prox Merwin, na kapag binigay ng Panginoon yung talent, may ibibigay pa ang Panginoon na isa. Amen. So, Yes. tayo lang po ay tanggap ng tanggap. Tanggap ng tanggap. Blessing yan eh. Blessing po ng Panginoon, Oh, yeah. huwag po nating tanggihan. Tanggap Totoo lang po ng tanggap at ipagkakaloob ng Panginoon yung blessing. yan. Yes, yes. At tama yung sinabi niya. Nang sabi niya, hindi niya iiwanan ang music. Yes. Dapat talagang huwag natin iwanan ang music kasi part ng ating pag-worship. Pag-worship yan. At isa pa po, mga kaprox, no, Prof. Marvin, Opo. ay ito yung isang pong natutunan ko lang po na sa isang pastor na nagsabi sa akin ay ang isang pitchel Opo. na pag sinalinan mo siya ng tubig, umaapaw yan, di ba? Opo. Pag puno na. So, ibig sabihin, yung talento na binibigay sa'yo ng Panginoon, parang ikaw yung pitchel, Opo. yung talento ng tubig, pumapasok sa iyo, umaapaw ka na. Opo. So, ibig sabihin, pag umaapaw ka na, dapat mag-share ka na. Mag-share ka na. Sabihin, loaded ka na sa talento na binigay sa'yo. Sabihin, mag-share ka, magturo ka, at balang araw, ikaw naman ang gagamitin sa ibang ministry. Opo. Ibig sabihin ko, wag mong i-stop ang sarili mo dahil okay na ako dito, music ministry. Hanggang sa kunin na ako ni Lord. Wag ganon. Opo. Wag ganon na itigil mo yung sarili mo na tama na ako rito. Meron ka pang magagawa. Habang may buhay, meron pang ipapagawa sa iyo ang Panginoon. Amen. Agree po ako dyan. So, siguro po, Walang titigil. wala. Tuloy-tuloy tayo. Magpapagamit tayo sa Panginoon kahit sa ang ministry. Amen po ba? Kayo po, meron po tayong Opo. matanungan. Siyempre, yun nga napapag-usapan natin. Ito mga kapatid namin, ito ay nasa ministry na. Music Nasa ministry music tayo. Oh. ministry, ginagamit ng Panginoon. Talented. At hindi lamang mga music ministry, may mga sarili silang awitin. Tanungin muna natin sila kung ano yung kanilang mga Mga awitin. awitin nasa YouTube. YouTube na natin. O kapanood natin, mapapakinggan natin. Isa-isahin natin yung mga awit mo. Amen. So, ako po ay masaya na ipaalam sa ating mga kaprox na ako Opo. po ay may 3 awitin, isang duet Isang duet, at 2 solo po. dalawang solo. Amen. At yung duet, anong title mo? Ang duet po ay kasama ko dito sa Ate Jen, Opo. isa rin sa talented na member natin. Opo. So, Ang ito po title? ay Dinggin ang Panawagan. Dinggin ang panawagan nasa So, YouTube. tamang-tama po Opo. ito sa mga Opo. nanonood na kung ano mang panawagan ni Lord sa atin Yo. kailangan natin dinggin. Dinggin. Opo. Sakto. Eksakto. Yung solo ko po Opo. ay Salita't Gawa. Salita at Ito gawa. po yung pinakauna kong pangalawang ni-record po ito. Opo. Ayan. So, at yung huli po ay isang Christmas edition. Ay, tama-tama. So, tamang-tama po, Ayun. Kapasko. Oo. Kailangan po nilang panoorin ito. Ang title po ay Paskong Isang Araw. Pasko. Para po ito sa mga OFW. OFW, sa Ayun. mga malulungkot ng Pasko, Opo. na pwede lang madama yung essence ng Pasko sa Yes. pamamagitan ng awitin na to. Opo. So, Pag ito ba'y napakinggan nila ay hindi na magiging malungkot yung kailang Pasko. pag may bonus po siguro. Oo, siyempre naman. Oo, Tama naman. magiging masaya tayo roon. Tama Pero, naman. tangkilikin po natin ang mga awitin po ni Kuya Popoy. Yes, po. Norman Salvador. Amen. Amen. At sige po, maraming pong salamat. Salamat po. Kuya Charlo. Ayun po, mga kaprox, malugod ko pong pinapaalam sa inyo na ako po ay nagkaroon po biniyayaan na magkaroon ng 4 na Apat. release na kanta po. Opo. Ang Sige. isa po ay duet at 3 po ay solo. Okay, yung duet. Yung duet po, duet ko rin po si Ate Jen Ate Jen. na para po ito sa lovers. Ito po ay pinagamagatang ipagsisigawan po. Dapat ganyan tayo pagka Oo. pagsigawan Oo, natin. diba? Oo. Sigawan mo. Sigawan natin. Then next, Ang pangalawa po ay itataas at iwagayway. itataas at iwawagayway. Yes po. At ang pangatlo po, ikaw sa puso ko. Ikaw sa puso ko. Sino ba itong ikaw? Ito po ay yung parang nalulungkot din po na Opo. OFW na nagmamahal sa kanyang iniirog na nasa ibang lugar din po. Opo. Ayun. Oo. At ang Ikaw ang pinakahuli, nasa puso. at Okay. ang pinakahuli po, para po sa buhay ko.
pinalaya mo. Kasi po Pinalaya. pinalaya na po ako ng Panginoon Amen. sa lahat po ng paghihirap na naranasan ko dito sa Amen. Purihin po ang Panginoon. Tangkilikin po natin ang mga awitin po ni Kuya Charlon Estopa. Now, kayong dalawa, okay, nasa music ministry po kayo at ginagamit ng Panginoon. Paano kayo nakapasok dito sa music ministry? At paano nangyari? Paano ba ito nagsimula? Amen. Siyempre po, kami po inimbita dito kami po ay naging member ng music ministry ng EGMI Opo. sa tulong po ng ating Ikaw pala ito, Brooks! sa tulong po ni Prox Bench, siyempre. Yun. Siya po ang Amen. tumulong sa amin. Siyempre, wala namang kaduda-duda talagang ipagsabihin natin ito ay talagang hindi lamang dito sa interview ninyo makikita sa paging sa pagka-compose po ng mga awit. Songwriter po ito. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon. Actually, nung Opo. bigyan ko lang po sila ng actually, nung ako po ay sumusulat at lumilika po ng awitin, ay hindi naman po parang lang to parang gumawa ko ng kanta at ibabato mo na lang. Talagang pinagpipray ko. Talaga? Approximately. Totoo po yan. Opo. Pinagpipray ko to kung sino aawit. Kasi bilang ko naman dito sa ating EGMI kung sino yung mga awit. Opo. So sabi ko, Lord, habang ginagawa ko to, bigyan mo ako ng sign kung sino ang kakanta nito. Kasi binibigyan na ako pinipid na ako ng Panginoon ng mga letters, mga lyrics, Opo. mga arrangement ng song. Pero sabi ko, sino yung kakanta nito na tugma doon sa kakanta, sa awitin nito. Hindi ako puro paraging susulat ko pangalan ko ako kakanta. Opo. Kaya sabi ko, ay pinipray ko talaga na madaling araw, alam ng akin yan, ng aking ng partner, na talagang madaling araw ay sinusulat ko yan, then pinipray ko. Ang lumabas po talaga ay si Kuya Popoy at saka Kuya po si Popoy, Kuya ito Charlie. yung Kaya sabi ko ay ito ay isang buhay na gagalingin na lang po nila. Opo. Actually, hindi na ako dahil ako lang po yung binigyan ng pagkakataon ng Lord na sumulat, pero sila po yung kumanta at nakita. Opo. Sabi ko, masaya na ako. I'm happy. Sabi ko ganun. Ano na yun. Kaya sabi ko, ay ibibigay ko to sa mga, yung tao na alam ko na merong related sa kanilang buhay. Yun. So, kaya ko po nagawa yun. Kahit kayo po, nung binigyan ko po kayo ng kanta, di ba? Amen, amen. Talagang pinag-pray ko muna na sabi ko, ito karapat dapat ba sa sino? Pero Opo. sabi ko, dapat pastor ang kakanta. Opo. Or talaga isang manglilingkod. Opo. Kayo po pumasok. So, Ayun. wala po akong hindi ko pwedeng sabihin na, ay hindi, ayoko sa kanya. Opo. Doon yung pumasok sa aking prayer Amen. Maraming pong salamat sa Panginoon at meron po tayong Brooks Beds na talaga namang ginagamit ng Panginoon sa Yes. paglilikha ng mga awitin para Amen. ng Panginoon. So, balik ulit tayo kay Kuya Charlotte. Kuya Charlotte, paano ka nakapasok sa Ayun nga po, Prox, Merwin, tulad nga po ng nasabi natin kanina, naabutan po ako ng mic nung hapon na yan, yes po, na Yun. pinakanta po ako. At after po nun, kinabukasan po, kinontak na po kagad ako ni Ate Jen. At Ayun. sinabi po na willing ka ba na mag-back up sa pagkatakanta. At sabi ko po nun, sige po ako kagad. Di po, iba po nararamdaman ko nun na talaga kung gusto ko pong talagang maranasan kung ano po yung biyaya ng Panginoon. And hanggang sa nakilala ko na rin po si Prox Bench. Opo. At binigyan na nga po ako ng unang kanta. At yun na po, nagtuloy-tuloy na po. Actually, Opo. sundan ko lang yung kanyang sinasabi. Narinig ko sa kanya, may nagsabi sa akin na itong taong to, kumakanta ng 100,000 na song. Wow. 1,000 na song alam niya. Sabi ko, alam kaya niya title? Alam mo yung title? Yung lang, kumbaga yung pinaka sabi natin melody. Yung melody na. Opo, opo. Sabi ko, 1,000 na? Alam kaya niya title? Kasi sabi ko, napakahirap na anindin yun. Pero sabi ko nga, nung narinig ko ang boses niya, actually talagang ang boses niya is yung sabing pang lalaking boses. Opo. Malaki, Malaki. malago. So sabi ko ay bihira kasi mga boses na meron ng ganyan. Ayun. May sumabit pa doon. Talaga actually yung binigay ko sa kanya yung song na yon is nakita ko naman yung unang song na binigay ko sa di ba yung
pinalaya. Opo. So sabi ko pinalaya. So tumama rin pala yung song na yun doon sa kanyang pagkatao na pinalaya siya ng talagang as in nakakilala sa Panginoon. Amen. Actually, may sinabi sa kanya na na-touch ako. Kasi ang sabi niya kanina, nung siya ay binigyan ng microphone, hindi na siya tumanggi. Hindi na siya tumanggi. Dalawang isip. Ang sabi niya, gusto kong maranasan. Amen. Okay. Yun ang word na narinig ko sa kanya na nagtumatak sa isipan ko na itong kapatid na ito ay gusto niya maranasan yung kabutihan ng Panginoon. Kaya, Amen. tinanggap niya yung ministry yun. Nananampalataya ko na sa ating audience. May mga kapatid rin tayo, gusto nilang maranasan Yes, ang kabutihan right. ng Panginoon. Ano lang po kayo, sabihin lang ninyo sa Lord, Lord, gusto ko maranasan ang iyong kabutihan. At kung isang araw, mamit mo si Prox Benz at mayroon po siyang alam ko pong tuloy-tuloy Pa po. yung mga kanta mo. 2024 na. Meron na akong nagagawang mga Opo. siguro 15 songs para sa 2024. At sabihin lang po ninyo kay Prox Benz, ako'y isa doon sa mga nanonood Amen. na sinasabi ko habang nagkakaroon tayo ng interview. Sinasabi ko sa gusto kong maranasan ang iyong kabutihan. Pag namit po ninyo si Prox Benz, sabihin po ninyo, ako yon Prox Benz, gusto kong maranasan. Welcome yung na welcome kabutihan ng kayo. Welcome Panginoon. na welcome. Bibigyan mo ba ng kanta? Kahit sino. At tayo naman po lahat ay binigyan ng kalayaan at binigyan ng pagkakataon ng Diyos na umawit para sa Kanya. Ano So, ba? ako po talaga wag naman po ma-open yung iba na gumagawa na o lumilikha ng awitin. Kasi yung iba, Opo. namimili talaga eh. Namimili. Yung bang maganda boses, Boses. ilan mapakakantayin, hindi eh. Hindi dapat ganun. Dapat, ang tignan nyo, yung puso at saka yung attitude ng isang tao nyo na naglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi hindi mo naman pwedeng sukatin eh. Yung boses niya, pero palagay natin magaling, maganda ang boses, kumakanta, pero yung karakter niya, hindi mo alam, pag lingon niya, pagpunta niya sa iba na kinakanta, di ba? So akin, kaya kung ginagawa to, is binibigyan natin pagkakataon yung mga tao na may mga talentong umawit. Opo. At doon ko po nakita po dalawang ko, talagang binigyan ko po sila ng awit ko. Isang text ko lang sa kanila na sabi ko, pwede ba? Hindi sila nagdalawang isip talaga. Kaya nagpapasalamat ako sa dalawang yan na talagang ginamit sila. Opo. Maraming salamat sa inyo. Para sa EGMI Music talaga. At nakita ko roon yung talagang yung of course, nagpuyat din yung mga yan. Siyempre, pag-aaralan, nag-recording kami rito, nag-music video. Puyat din yun. Wala pong bayad yan mga yan. Mga talent, walang talent yan. Ha? Para sa Panginoon, talagang ginamit nila yung talento nila. At ako lang po naging daluyan lang ng paggawa. Pero sila po talaga yung umawit, mga kapatid. At Prox Benz, itong ginagawa ko sa music. That is empowering. Amen. Nakita mo sila ay mga talented Amen. sa pag-awit. Binibigyan mo sila ng pagkakataon na yung buhay nila, yung kanilang boses ay magamit. You are empowering them. Nakakapagpuri sa Panginoon. Actually, meron na nga akong awitin Opo. na isasubmit sa kanila. Bago na naman? Oo. Kasi ito natapos ko lang itong interview ito. At naka-ready na po at narinig niyo naman, nag-aim naman sila, di ba? Pwede ba, isasend ko na sa kanila yung kantang yan. Pwede bang malaman yung title? Secret pa? Secret pa. Hindi, actually meron na. Opo. Meron na, pero isasend ko na lang sa kanila. Okay, praise God. At ilang ko ay patuloy lang tayo sa Opo. pagpapalalo sa ating Amen. Panginoon. Po ang Panginoon. So, amen. Praise God. Glory So, to God. ito po yung ating pong isa pong katanungan. Hanggang kailan po ba maglilingkod si Kuya Popoy at si Kuya Chando? Hanggang kailan ba? Ang paglilingkod po kay Lord, walang expiration eh. Amen. Hanggat tayo ay may hininga, tsaka may Yun. buhay, Amen. kailangan natin maglingkod because siya ay Diyos. Amen. Amen. So, para po sa akin, hanggat able ako, Opo. hanggat andun yung talent ko, handa po akong maglingkod sa Kanya. Amen. Wala pong expiration. Amen. Hanggang may May hininga. buhay, hanggang may hininga, hanggang may lakas. Puri din ang Panginoon. Amen. Napagandang marinig. Si Kuya Charlo naman. Ako po, siguro po kagaya rin ni Kuya Popoy. Tulad nga po na sinabi ko kanina, sinubmit ko na po yung buhay ko sa Panginoon. Amen. So,
hinahayaan ko na po ang Panginoon na gumawa sa buhay ko. Amen. So kung hanggang kailan po ako magpuri, hanggang sa kailanganin pa po ako ng Panginoon. Opo. Amen. Praise God. Tuloy-tuloy lang. Opo. Yung salitang sinabit mo na ang buhay mo sa Panginoon, ang ibig mong sabihin niyan, Lord, here I am. Anytime po. Galing. Amen. Anytime, yun ang sagot. Sige, amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Mas Merwin, Opo. kung kayo tanungin ko, hanggang kailan ba? Hanggang may buhay. Ayun. Ilang naman ang sagot niya. Hanggang may buhay. So, Amen. purihin ang Hanggang Panginoon. hindi pa dumarating ng Panginoon. Yes. Amen. Ipapalami sa Panginoon. So, isang maiksing mensahe na lang po para po sa ating mga manonood na paano po yung pagtawag sa inyo o sa kanila na paano sila tutugon. So, kayo po. Amen. So, ayun po mga kaproks, no? Unang-una po, siguro po ang pinaka-key na kailangan natin pakatandaan, acceptance. Tanggapin natin na ang Panginoon ay nandiyan at hindi natin kayang pagsubok kung hindi ibibigay ng Panginoon. At kapag tinawag na po tayo ng Panginoon, i-submit natin yung sarili natin, ibigay natin sa Panginoon lahat at ipagkatiwala natin sa Panginoon at siya na pong bahala kung ano po yung kalalabasan na magiging outcome ng mga gagawin niya po sa buhay. Amen. To God be the glory po. Amen. So, mga kaproks, ang may advice ko lang po ay huwag na po nating antayin yung oras na tawagin tayo ng Diyos. Tayo naman po mismo ang lumapit upang maglingkod sa Kanya. Amen. Una po natin antayin na yung pagsubok ang kumalabit sa atin o ang dagok sa buhay o ang mga trials ang kumalabit sa atin. Tayo na po mismo ang gumawa ng way, tinggin ang Kanyang panawagan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong pong mensahe. Kaya I believe na yung pong mga nakikinig sa atin na nanonood ay tunay na kanila pong napakinggan ang inyong pong mga yung pong mensahe para po sa kanila pong nais na marinig sa inyo. So, ngayon po ay dako po tayo dito po sa verse of today. Amen. Oh, see and taste that the Lord is good. Hindi po yun yung aking verse. Nadadala lang po ako sa kanila mga totoo. Ay, hindi ko pa. Ito po yung ating verse of the day na makikita po natin sa 2 Corinthians 5:17. Ang sabi po roon, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creation. The old has gone, behold, the new has come. Amen? Tayo po na kumilala sa ating Panginoong Hesus, tinanggap po natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Tayo po ngayon ay isa ng bagong nilalang. We are born again Amen. in the Spirit. Amen? Amen. Praise the Lord. Maraming po salamat, Kuya Popoy, Kuya Charlotte, of course, Rox. Amen. Amen. At salamat po sa inyong pagbibigay ng verse of today, Prox Opo. Merwin. At ito naman po ang EGMI quote for today. So makinig po ang lahat. Kung ikaw yung taong may talento sa pag-awit o pagtugtog, mapalad ka. Kasi bihirang ganyan ang binibigay ng Diyos sa tao. Pero kung tinatawag ka na para maglingkod sa music ministry, yan ang hudyat na ikaw ay maglilingkod sa Diyos. At wag mo nang hayaan lamang mawala yan ang hindi mo nagagamit sa Kanya. Amen. So, ibig sabihin po yun na kaprox, ay kung tinatawag ka na at may talento ka, paggamit ka na. Huwag mo nang hayaan na lubugong ka ng araw na hindi mo nagamit. Di ba may mga time na nais maglingkod para nahiya o nais na at paggamit, hindi magamit dahil hindi niya alam kung paano niya gagamitin. Opo. Kayong mga malalapit sa mga simbahan na mga full gospel, magpagamit kayo. Especially may mga talento kayo. I believe ang lahat ng mga Pilipino full of talent na talaga ng mga music talaga. Pero ito, Prox Benz, kapag ikaw ay may talent at hindi mo pinagamit sa Panginoon, isang araw, mawawala yan. Yes. Para po ng talent sa No, yes. Kasi pwede niyang ibigay yan sa iba. Kung ayaw mo, di bibigay sa iba. Di ba? So, yun po. Dadako na po tayo sa announcement. At kami po ay nagpapasalamat sa aming po mga
subscriber ngayon na talagang tumataas at tumataas pa. Amen. At purihin ang Diyos, purihin po ang Panginoon. Amen. Dahil yung mga kayong 16,000 plus kayo na nanonood at nakikinig ay patuloy na kayo po ay pagpalain at i-bless ng ating Diyos. Amen. Praise At makikita nyo po rito sa baba, ayan, turo na lang po natin, ayun yung po yung mga gusto nyo pong panoorin at dadalhin kayo sa YouTube channel po namin at patuloy po kami na talaga nagpapasalamat sa lahat po at lahat po ng mga sumusubaybay po sa amin, yung pong mga taga-ibang bansa. Banggitin ko lang po, at nung last natin, di ko na po nabanggit. Ito po yung mga taga-Vietnam, Vietnam, Singapore, Malaysia, Japan, Thailand, Canada, US, Netherlands, of course, Philippines, Philippines, of course, UAE, Dubai, at higit sa lahat, nandito po, Saudi Arabia. Arabia. So, napakarami na po na sumusubaybay po sa atin at napakasarap po ng inyo pong mga komento na binibigay po sa amin at lalo kami na-inspire na lalo kaming maghanap ng mga magte-testimony Yes po. at patuloy na gumawa ng mga awitin at mapakinggan at maaari nyo pong gamitin yung mga pong aming pong mga awiting ito sa mga churches po ninyo, gaya po ng mga taga-Vietnam at Singapore, nagagamit na po nila. So, salamat po sa mga gumagamit po ng aming pong mga awiting ito at Amen. patuloy na i-bless po kayo. Amen. At ito pong ginagawa po namin to ay para mabigyan ng kapurihan ang Diyos. Amen. So, baka gusto niyo po munang i-invite yung mga awiting po ninyo na ngayon sa YouTube. Amen. Yun nga po mga kaprox, ini-invite ko po kayo na bisitahin po ang aming YouTube channel, TGMI Emmanuel Global Mission. At makikita nyo po doon yung mga kanta po namin. Higit po sa inyong lingkod, ang 4 na kanta po, Pinalaya Mo, Ikaw sa Puso Ko, Itataas sa Piwagayway, at Ipagsisigawan ko. Ayun. Amen. Yes, yan. At syempre, in-invite ko rin po kayong panoorin at i-visit ang YouTube channel, EGMI, Emmanuel Global Mission Incorporated. At pakinggan po ang aming mga kanta. Meron po akong isang duet. Ang title po ay Dinggin ng Panawagan. Isang solo, salita't gawa, at yung pamasko po na ihandog ko sa inyo dahil malapit na po ang Christmas season. Pasko ang isang araw. Ayun. So, antayin po namin yung mga comments ninyo at yung pong subscription ninyo. Salamat po. Ayun, praise God. Salamat Amen. po. At baka meron po kayo mga FB para follower kayo. Sige po, wag po, diretso po. Pwede pong, kung meron kayo, sige po. Kailan po? Well, kung gusto niyo po kayo follow sa Facebook, Popoy, tapos Salvador po na binaliktad. So, makikita niyo po doon yung mga daily activities sa work ko, yung mga songs na ina-upload ko, cooking vlogs, at kung ano-ano pa po. Ayun. Si Kuya Kuya Carlo. Sa ngayon po, wala pa po. Ayun. Sinitayin po natin yung mga kanya po i-upload na susunod. Mga paintings. Amen. Kayo po. Sa atin po. Amen. Of course, tulad nga ng aming sinasabi, patuloy po namin imbita sa inyo ang aming YouTube channels. Maraming pong salamat sa inyong patuloy pong pagsusubaybay. At lagi po ninyong abangan, every week ay meron po kaming mga bagong uploads or episode Amen. sa programang ito. Ayun. Salamat po, Prox Merwin. Opo. At patuloy nyo lang pong subaybayan ang aming pong mga ina-upload ngayon. At ngayong this coming Monday or Sunday, meron po kaming lalabas na another na episode po. At yung pong susunod na mga awitin na lalabas po ngayon this coming first week of December. At ano nyo po, abangan nyo rin po itong aming pong dalawang singers na magkakaroon po sila ng mga bagong song ngayon. Amen. So hindi pwedeng hindi mawala sila. Kailangan meron. At alam ko meron kayo. Oh, meron din po ako. At Ito pangatlo ko na to ha. Opo. Kayo. Abang. Abangan nyo po para po Abang. kay Prox Merwin. Talagang binibigay din po niya yung kanyang pong talent na i-share sa Amen. ating Panginoon at maging sa inyo po lahat. Amen. Kaya po sa inyo po at sa lahat po ng sumusubaybay at nakikinig nito, maraming po salamat. Pagpalain po kayo lahat ng mga nakikinig at maging sa ating pong lahat Opo. na nandito. Salamat po. Salamat po sa amin pong nasa likod ng camera at patuloy na subaybayin niyo po. Ito po ang aming EGMI Online Music Radio.